Musta mga kapatid? Welcome back na naman sa Converted Catholic. Ang topic natin ngayon ay sapat na ba na ang Biblia lamang ang batayanan para sa kaligtasan ng tao? Yan ay atin pong tatalakayin ngayon mga kapatid. Ang doktrina po ng Iglesia Katolika ay hindi binabase sa Biblia lamang ang batayanan para sa kaligtasan ng tao. Ito po ay binabase natin sa dalawang batayanan o pinagmulan mula po sa Biblia at tradisyon mga kapatid. Ang Biblia at tradisyon mga kapatid dapat pantay o bigyan natin ng parehong pansin, isip, talaan ng mga salita ng Diyos. Ang karapatan sa hindi pagkamali sa pagtuturo ay hindi ipinangako ni Kristo doon sa bawat bumabasa ng Biblia, kundi ipinangako niya ito doon sa buhay na karapatan or buhay na saksi. Sa madaling salita mga kapatid, ay buhay na otoridad or tinatawag natin na magisterium o mga Santo Papa po mga kapatid. Saan po ba nagmula ang mga magisterium or mga Santo Papa mga kapatid? Ito po ay nagmumula sa Santa Iglesia Katolika. Wala pong ibang relihiyon na mayroong Santo Papa. Ngunit marami pong sumasalungat nito mga kapatid. Isa sa basihanan nila ay yung unang sulat ni San Pablo dito po sa unang Korinto kapitulo 4 versikulo 6. Ganito ang mababasa mga kapatid: ang mga bagay na ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ang mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasulat, upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Mga kapatid, ang sinabi ni San Pablo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasulat o huwag tanggapin ang mga bagay na sobra sa nangasulat, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid ay yung mga bagay na sobra na hindi naaayon sa nangasulat. Tayong mga Katoliko, hindi naman tayo nagtuturo ng sobra, lalo pat hindi naaayon sa nangasulat mga kapatid. Sa unang Korinto kapitulo 14 versikulo 37, kung iniisip ng sinuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinulat ko na pawang utos ng Panginoon. So malinaw po ang nakasulat na dapat kilalanin ng sinuman ang mga bagay na naaayon sa nangasulat. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, tayong mga Katoliko, tayong mga Iglesia Katolika, hindi naman tayo nagtuturo na sobra sa nangasulat, lalo pag hindi naaayon sa nangasulat mga kapatid. At ang Biblia mga kapatid, nagme-mention po yan ng tradisyon tungkol sa mga patriarka at sa mga apostol. Atin pong babasahin ang tradisyon tungkol sa mga patriarka mga kapatid sa Isaias kapitulo 59 versikulo 21. At tungkol sa akin, ito ang aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon, ang aking espiritu na nasa iyo at ang aking mga salita na inilagay ko sa iyong bibig, hindi hihiwalay sa iyong bibig, o sa bibig man ng iyong lahi, o sa bibig man ng angka ng inyong mga lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. So malinaw po mga kapatid na hindi po pala sulat lang, kundi pati ang tradisyon ng mga patriarka at ang tradisyon ng mga apostolis mga kapatid. Ate pong babasahin. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonika
Kapitulo 2, versikulo 15. Ganito po ang nakasulat mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita unang aming sulat. So hindi po pala sulat lang mga kapatid, pati ang tradisyon ng mga patriarka at tradisyon ng mga apostoles. Ano pong utos ni San Pablo sa atin mga kapatid tungkol sa mga hindi tumatanggap sa tradisyon? Atin pong babasahin ang sinasabi ni San Pablo tungkol sa mga hindi tumatanggap sa tradisyon. Atin pong babasahin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 sa English mga kapatid. Ganito po ang nakalagay. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourself from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So malinaw mga kapatid ang sinabi ni Apostol Pablo na dapat tayong umiwas sa mga taong hindi tumatanggap sa tradisyon. Dapat pala natin silang iwasan mga kapatid. Ngayon, patutunayan natin na hindi sapat na Biblia lamang ang tanging batayanan para sa kaligtasan ng tao. Mayroon po akong 3 punto tungkol dyan mga kapatid. Unang punto mga kapatid, dahil hindi sa lahat ng panahon makarating ang Biblia sa lahat ng mga tao. Dahil ang unang libro sa unang tipan ay nasulat po yan year 45 AD, Anno Domini, meaning year of the Lord. At ang panghuling libro nasulat po yan 100 AD. At ang pag-compile po niyan lahat into book na tinatawag natin na Biblia ay na-compile po yan 397 AD doon sa konsiho sa Cartago. Ang unang mga Kristiyano na kahit yung mga Kristiyano na naging santos ng lubusan ay hindi na po yun nakabasa kahit isang linya na lang po sa Biblia, sa bagong tipan na ginagamit natin ngayon mga kapatid. At kahit nariyan na po ang Biblia mga kapatid, iilan lang ang mga tao na magkaroon ng kopya sa buong Biblia. Dahil mahirap po kumuha ng kopya noon sapagkat hindi pa po na-invento ang printing noon. Kailan pa po ba na-invento ang printing mga kapatid? Na-invento po ang printing is year 1456 AD. Noong mga panahon na yon, kung gusto mo magkaroon ng kopya ng Biblia, ay ginagamit lang po ay yung kamay kasi wala pa pong printing eh. So mahirap po talaga. Hindi po lahat ng tao magkaroon ng kopya ng buong Biblia. Kahit na ngayon mga kapatid mayroon na tayong printing, hindi pa rin lahat ng tao magkaroon ng kopya ng Biblia dahil maraming dahilan. Simple lang dahilan. Yung iba ayaw magbasa dahil gusto lang nila yung makikinig lang. At yung iba naman hindi rin marunong bumasa, or yung iba tama rin magbasa. So maraming dahilan mga kapatid na hindi makarating ang Biblia sa lahat ng mga tao. So kailangan po talaga mga kapatid yung tradisyon, yung pagtuturo tungkol sa diskursyon gaya ng ginagawa ng mga apostolis noon mga kapatid. Pangalawang punto mga kapatid, dahil hindi nakasulat sa Biblia lahat ng pagtuturo na ginawa ni Kristo noon at ng kanya mga apostoles. Ayon po ni San Juan sa Juan Kapitulo 21 versikulo 25, ganito po ang kanyang sinabi mga kapatid. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. So malinaw mga kapatid na hindi kumpleto ang Biblia.
O kailangan po talaga natin ang tradisyon. Dahil kung Biblia lang po mga kapatid, hindi po lahat nakasulat doon. Kasi nga po sabi ni Apostol Pablo, kung susulating lahat, kahit ang sanglibutan po ay hindi magkakasya sa mga libro na susulatin. Alam na po natin mga kapatid na ang mga apostoles sa simula pa lang ay nangangaral na po sila sa pamamagitan ng diskursyon. Subalit dumating ang araw na pangangailangan na gumawa ng kasulatan tungkol sa buhay ni Kristo o sa pagkatao ni Kristo. Simula talaga doon sa mga nakasaksi at sa mga may karapatan at kalaman sa tungkol dito, dahil hindi naman mananatiling buhay ang mga apostol, lalo pat marami ding mga maling sulat na ipinakalat din para siraan ang pagkatao ni Kristo. Sino ba yung mga nakasaksi talaga mga kapatid, o mayroong karapatan at sapat na kaalaman? Iba sila yung mga unang Santo Papa, yung mga apostoles, si Apostol Pablo, Apostol Pedro, yung mga 12 apostoles mga kapatid. Sila po yung mayroong karapatan at kalaman tungkol dito. Pangatlong punto mga kapatid, dahil po ang Biblia ay nababalot ng misteryo, hindi po madaling intindihin sa nakakarami. Ayon po sa sulat ni San Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 16, ganito po ang nakasulat mga kapatid. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang mga bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. So, hindi madaling intindihin ang Biblia mga kapatid, dahil nababalot po ito ng misteryo na hindi madaling intindihin sa nakakarami. So, dapat tayong sumandal sa mga magisterium, sa mga unang Santo Papa na nagkasaksi talaga sa buhay ni Kristo noon, sa mga gawa ni Kristo noon mga kapatid. Magpapasalamat tayo mga kapatid, dahil nariyan po ang Iglesia Katolika na siyang mga balikat iniatang ni Kristo ang tungkulin sa mga apostoles o sa mga unang Santo Papa, at hanggang ngayon mga kapatid nagpapatuloy po yan sa mga humalili sa Santo Papa, humalili at sa hanggang sa kasalukuyan panahon natin ngayon mga kapatid. Hindi nagbabago ang doktrina ng Katoliko. Yan pa rin mula pa noon, at hindi na po yan mababago mga kapatid. So dapat maging proud tayo mga kapatid na tayo ay Iglesia Katolika Apostolika Romana mga kapatid. Yan po ang tunay na relihiyon na tinatag ni Kristo. May God bless you mga kapatid. Salamat sa panonood. Paki-share sa video at paki-subscribe para ma-notify pa kayo sa susunod kong video. Hanggang dito na lang mga kapatid. God bless.